Okay class, meron tayong inventong problem dito. By the way, baka magkaroon ito ng konting discrepancy dun sa steel properties mo ng angular section kasi yung portion na to class, yung portion na to ay invento ko lang, kinuha ko lang sa internet yung AG tapos yung Bard X ito, pero feeling ko yung nakuha ko sa internet na to ay yung para sa right angle mismo na ganyan. So, possible doon sa steel properties na hawak mo magkaroon ng konting difference. Pero hayaan mo na. Hindi naman yun ang gusto kong ipa-intindi sa'yo kasi meron ka naman copy nun sa exam mo, di ba? Ang gusto ko lang ay yung makakita mo kung paano i-flow ng solution. So, suppose, meron tayong gusset plate na nakakabit sa kanya yung angle bar natin. So, yung structural member natin na to na angle bar ay kinakabit ng 6 na bolt. Diameter ng bolt natin ay 20 mm. So, ito yon. Tapos, nakadalawang layer din yung bolt natin. Ibinigay yung size ng angle bar natin, 178 by 102 by 18 mm na thickness. Tapos, yung gross area ng angle bar natin ay 4,716 square millimeters. Tapos, binigay na yung Bard X. By the way, yung Bard X na to ay yung location lang ng centroid ng angle bar natin. So, pinili ko na ilagay na yan para lang mabilis yung solution natin. Kasi 'di ba yung centroid nito, 'di ba ibabarignan mo lang naman ito. So, tapos kung may steel properties ka pa, hindi mo naman na kailangan i-varignon nito dahil bibigay naman na sa'yo. Ayan, kaya ibinigay ko na lang din muna ha, para medyo mas maikli na yung solution natin. Kasi varignon, hindi naman yun yung concern nitong topic o nung mismong sample problem natin. Hindi naman para ituro sa varignon. So, yan muna na nakabigay na. Tapos, yung pitch natin ay 50 mm, yung gap ng mga bolts natin. So, 50 mm. Tapos, ang gamit daw na steel natin ay A36 steel, FY248, tsaka FE400. Yung ibang properties class, hindi ko na muna ginagamit kasi sabi nga sa'yo, hindi ko naman ipinapakabisa sa'yo itong mga to. Ang gustong ituro sa'yo ay kung paano lang gamitin yung code natin, tsaka practice lang tayo ha. Kaya kung may konting discrepancy sa na ituturo sa'yo, yun yung sundin mo class kasi ako yung this time hindi ko ilalaban ito dahil nga invento lang itong problem na to pasensya ka na. So gawin natin class. Sa problem natin, ang ibinigay sa atin ay yung pitch lang, so wala yung gauge. So para mahanap natin yung gauge, kailangan pa nating gamitin yung code natin. So tingnan natin, para sa legs natin, yung long leg natin ito, so 178 yung long leg natin, para mapakinabangan nating class, yung 178 na yan, so ito yon. So 178, tapos dalawang layer yung bolts natin, so dalawang layer, so 64, yung first na G1 natin, so kapag dininote natin, ano ko muna, para sa G1 natin, so, ang sabi mo, 178 yung angle bar mo. So, yung G1 mo ay 64. So, mula do sa face ng bakal, papunta do sa centroid ng bolt natin, ito yung G1 equal 64 mm. Yung G2 naman natin, mula dito naman sa centroid to center naman ng bolts natin. So, ito naman, G2 ay equal sa 76 mm. So, ganun na rin ito, automatic. Ito class, yung center to center ay 64. Tapos, ito naman, yung center to center naman ito ay 76. So, 64. Ito naman, 76. Tapos, since 178 yan, so 178 minus 76 minus 64, yung natira pa natin dito na distance ay 38 pa. 38 mm. So, yan yung gagamitin natin. Tapos, kung mapapansin mo rin, yung bolts natin nakakabit lang dun sa long leg. So, ibig sabihin, dalawa yung element ng angle bar. So, ito yung first element, second element ay ito. Pero isang element lang yung naka-fasten natin. So, ibig sabihin, yung unit to, hindi automatic na 1.0. So, kukumpitin natin mamaya effective net area. Again, yun nga yung gustong ituro kung paano gamitin yung code. Tapos, sabi dito, diameter daw ng bolt natin ay 20 mm. Ito ay less than 24. So, ibig sabihin plus 2 lang.
So, diameter ng hole natin ay equal sa 22 millimeters. Na-solve naman natin ata yung mga basic na kailangan natin malaman. So, tandaan yung G1 tsaka G2, dito lang kinuha. So, anuin mo na lang yan mamaya. Practicein mo or reviewin mo na lang yung lecture niyan. Ito pala class, huwag mo nang pansin ito ha. Kinopy-paste ko lang sa nauna nating discussion yan. So, gawin natin class. Para sa AG, yung gross area natin ibinigay, AG equals 4,716 square millimeters. So, para sa AN naman, ang pinapanap nga pala ay PU. So, para naman sa AN natin, syempre, pwede natin i-consider yung isang bolt lang, tapos pwede natin i-consider naman, yung straight path pala, sorry, o pwede natin i-consider yung staggered connection. So, di ba, since angular ito, angular section, ang usapan dito, ito yung ipapaling mo. So, yung L na to, gagawin mong diretso. So, since wala naman ito, wala itong bolt, hindi na natin kailangan kuhanin pa yung G niyan. So, hindi na magagana yung G1 plus G minus yung thickness natin. So, hindi na natin gagamitin. Pwede na tayong mag-assume na lang na yung AN natin, AN ay equal agad sa AG minus yung diameter ng mga hole natin multiplied by yung number ng holes multiplied by thickness ng plate plus yung S squared over 4G naman kung staggered. Pero kung hindi staggered, edi mawawala lang ito. So, ganun lang natin kukunin ito kasi hindi naman na rin natin kailangan na gawin pa yung procedure na ididiretso ito kasi nga nakabigay naman na yung gross area. Ito, 4716. So, hindi na natin kailangan computein pa yung cross section nung angle bar natin. So, diretso na natin. For AN ay equal sa 4,716. Take note na, di ba class, ito, kahit na idiretso mo yan, tapos considering yung path 1 lang natin, so kung path 1 lang, so kahit na idiretso mo yan, ang tatamaan lang dito ay isang bolt lang. So kahit dito mo dalhin yan, yung straight path natin, laging isa lang yung tatamaan na bolt. So ang magiging solution natin sa first na path natin, kung saan yung straight path lang ito, so ito ay equal sa 4716 yung gross area minus yung number ng bolt na tinamaan, di ba laging isa lang, so 1 lang yon, multiplied by diameter ng hole natin na 22 kasi less than 24, multiplied by thickness ng plate natin class na 18 millimeters. So 18, AN natin ay equal sa 4,716 minus 22 times 18. So, yung first nating AN, pangalanan ko munang AN1, ay 4,320 square millimeters. So, ngayon naman, for staggered connection, di ba, again, kapag itong angle bar natin na to ay diniretso natin, di ba yung portion na to, since walang butas, so magtutuloy-tuloy lang bali yung path natin dyan. Hanggang makarating ka sa point 1, doon sa hole 1 natin, tapos mag-i-staggered connection doon sa hole 2, tapos diretso. Kasi wala naman ng iba dahil dalawang layer lang naman yung bolts natin. So, ganun ang gagawin lang natin. Kaya lang, again, nonsense naman na idiretso pa natin ipakita kasi given naman na yung AG natin. So, AN ay equal sa AG natin na 4716. So, sa path natin na to, this time, magiging path na yung, ba't ba napunta doon? So, this time class, mapupunta na tayo sa path na diretso, tapos liliko ko sa 2, tapos diretso. So, again, yung portion na to, didiretso rin yan, pero kasama naman na yan sa AG natin, so hindi na natin kailangan ipakita pa. 4716 minus 2 volt yung tinamaan, multiplied by diameter ng hole natin na 22, thickness ng plate natin na 18, plus staggered connection natin. So, yung staggered connection natin, yung pitch natin ay 50. Tapos, square lang natin, divided by 4G. So, yung G natin na na-compute dyan ay 76. So, isa lang naman yung staggered connection natin. So, tuloy natin. AN ay equal sa 4,716 minus 2 times 22 times 18 plus 50 squared over 4 times 76. Yung AN natin ay magiging 3932.5
0.22 square millimeters. So, since dalawa lang naman yung possible na AN natin, yung isang diretso, yung straight path natin, tapos yung staggered. Kasi kahit naman dito mo yung staggered yan, class, since iisa lang naman sila ng ayos, so iisa lang din ng lilitaw na AN dyan na hindi na natin kailangang ulit-ulitin pa. So, ang critical na agad natin na net area ay ito, yung 3932.22. Kaya lang, since ang pinapahanap sa atin na yung PU, by the way, ang gamitin ko na lang muna ngayon ay yung ASD kasi alam mo naman yung difference ng ASD tsaka ni LRFD. So, madali lang naman yun. Computein muna na lang natin para lang mabilis. Si ASD na lang muna. So, para sa yielding, for yielding, ang kailangan lang natin, PU, ay equal sa, o yung allowable ito, yung tinutukoy ko dyan, yung allowable P lang natin, na equal sa 248 na yield stress, ay sorry, yung 0.6 pala, 0.6 multiplied by Fy, o yung allowable na yield stress, multiplied by Ag. So, ito ay equal sa 0.6 multiplied by 248 yung given na Fy natin, yung Ag naman natin ay 4716. So, 0.6 times 248 times 4716, ito ay equal sa 740.8 newtons. So, sa fracture naman, for fracture, PU equals 0.5 FU AE. So, ang kailangan na natin computing ngayon, si AE, kasi meron naman tayong AN. So, tignan natin. Diba, si AE natin ay equal sa U multiplied by AN. So, si AN natin, na-compute natin, yung governing ay 3932.22. So, kailangan na lang natin alamin kung ano si U. So, puntahan natin muna, inspect muna natin yung figure. Yung figure natin, ang sabi mo, dalawa yung element ng isang angle bar. Element na to, yung vertical, yung long leg, tapos yung element na to na short leg. Kaya lang, since ang nakafasten lang ay isang element lang, which is yung long leg, so ibig sabihin, pag binalikan natin itong value natin, yung NSCP natin, since hindi nakafasten lahat, o yung all tension members, hindi nakafasten lahat ng element, yung case 1 natin, tanggal na muna. So, yung case 3 natin, alam naman natin na pang-weld yan. Case 4, pang-weld din yan. Case 5, pang-hollow. Ganun din yung case 6. So, yung case 7 naman natin, gagamitin lang natin ito para sa mga WMS or HP shapes. So, hindi yan yung for angular. So, ang mangyayari lang, i-compare lang natin yung, kukuhanin lang pala natin yung shear lag factor natin dito sa 2, which is yung general na solution, general approach. Tapos, yung sa case 8 natin. Kasi ano ba yung case 8? Ano ba sinasabi ni case 8? For single and double angle, so yung example natin ay single angle lang, if U is calculated per case 2, so yung general formula, sabi dyan, the larger value is permitted to be used. Bakit ganon? Kasi yung case 2 natin, kino-compute pa. Pero yung case 8 natin, i-inspect mo lang. So tingnan natin ha, sa case 8 natin, with 4 or more fasteners per line in the direction of the loading, yung U daw natin, point A. 0.8 tuloy, 0.8 pala. Next, with 3 fasteners per line in the direction of loading, 0.6 daw. Pero kung sakali na yung fasteners natin ay mas mababa sa 3, kunwari 2 or 1 yan, so ang gagamitin natin lagi yung case 2 na. Pero this time, pag in-inspect natin, sa line natin na to, 3. Sa line natin na to, 3. So, ibig sabihin, yung fastener natin ay 3. So, mag-govern ay yung portion to. Bakit? Kasi basahin mo, with 3 fasteners per line in the direction of loading. So, yung 3 fasteners ito, so ibig sabihin, yan yung gagamitin natin. So, pag nag-govern, pag ginamit natin si case 8, ang sabi dito, kapag nasatisfy yan, ang U natin, 0.6. So, using case 8, ang U natin ay equal sa 0.6. Pero, ang sabi nga rin dito, pwede pa natin gamitin si case 2. So, i-compare natin si case 8 at si case 2. Depende sa lalabas kung ano yung mas malaki yun ang gagamitin. So, anong sinabi ni case 2? So, yung general formula. Yung U equals 1 minus barred X over L.
So, dasog lang natin ito. Sabi ni case 2, using case 2, ang sabi niya, para makompute natin si U, ito ay equal sa 1 minus barred x over L. So, ang kailangan lang natin munang hanapin ngayon, si barred x. So, barred x natin, barred x ay equal sa, kapag tinignan mo yung mga angle bar mula doon sa discussion din ito, kapag tinignan mo yung para mahanap natin yung barred x sa formula, ito po yon. Kasi ito yung angle bar na nakapakat sa gusset plate. So para ma-define para mahanap daw natin si barred x, dinefine dito na ito yung distance mula doon sa connection ng gusset plate tsaka ng angle bar papunta doon sa centroid ng mismong angle bar. Di ba? Yung barred x na ibinigay dito sa problem, ito, di ba yung barred x na yan, ang sinabi, yan yung location nung centroid ng angle bar natin. So, kunwari, ito yung angle bar natin, yung centroid niya ay ito yung barred x. Saan ba kinuha yan? Kinuha yan mula rin syempre dito sa portion na to. So, ibig sabihin, yung barred x natin na to, yung ibinigay na barred x, tsaka yung barred x naman na hinahanap ng problem, iisa lang. Bakit ganon? Kasi given na, di ba yung barred x na ibinigay ay yung distance mula dito hanggang dito. Yan yung barred x na ibinigay sa atin. Kaya lang, sabi rin ng code, yung barred x naman na ginagamit sa pagkuha ng U, same lang dun sa barred x natin kapag angle bar. So, gagamitin na natin yung value na yon. Barred x ay equal sa 1 minus, so yung barred x na ibinigay sa atin ay 25.35 millimeters divided by yung L naman nating class. So yung L natin, dinefine ito do sa discussion natin na yung distance nung farthest ay yung longer or longest distance natin nung center to center nung mga bolts natin na nakaline. So tignan natin, kung 50 yung 1 to 2, tapos hindi ka naman ay binigyan ng iba pang distances nito, so i-assume natin na 50 na rin lahat yan. So kung 50 pala lahat ng distances na yan, ibig sabihin yung line na nasa taas, tsaka yung line na nasa baba, magkapareho lang. So kung magkapareho lang, yung center to center distance ng kada isang bolt ay 50, tatlong bolt yan. So ibig sabihin class, ito, 50 ito, mula naman dito hanggang dito ay 50 rin. Mula dito hanggang dito ay 50 rin. Mula naman dyan hanggang dito, 50 rin. Mula dito hanggang dito, 50 rin. So, tingnan natin. 50, 50, 50, 50, 50. So, ibig sabihin, yung L natin ay 250 millimeters. So, ipakat lang natin dito, 250 millimeters. At makocompute natin na 1 minus 25.35 divided by 250, ito ay equal sa 0.8986 na value ng U. Ang sabi ng code, balikan natin, ang sabi po ng code para sa mga angle natin, single or double angles yan, if U is calculated per case 2, so yung ginawa natin kanina, the larger value is permitted to be used. Ang na-compute natin using case 8 ay 0.6. Ang na-compute naman natin using case 2 ay 0.8986. Ang sabi ng code, kung ano yung mas malaki, yun ang mag-govern. So, ibig sabihin, ang mag-govern dito ay ito. So, gawin natin. Para ma-compute natin yung AE, para ma-compute natin yung AE ay equal sa 0.8986 multiplied by yung net area natin na na-compute, 3932.22. 3932.22. Ito ay equal naman sa 0.8986 times 3932.22. Ito ay equal sa 3,533.492 square millimeters. So, para naman sa fracture, for fracture, yung PU natin ay equal sa 0.5 ng FUAE. So, 0.5. FU natin dito ay 400. Tama ba?
400 nga ba? And 400 megapascal multiplied by 3533.492. Ito ay equal sa 0.5 times 400 times 3533.492. Ito ay equal sa 706,698.4 newtons. So, kung i-compare natin yung dalawang PU, again, ay ASD lang muna yung gamitin natin kasi madali lang naman yung code na yon. So, 701, compare natin sa 706. Ang mag-govern ngayon, so last problem natin na nag-govern ay fracture, ngayon naman ang mag-govern ay yung sa yielding. Ay, ba't ba naging ganito na? So, yielding, 701,740.8 newtons. So, yan na yung ating final answer.